Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ay tatlong araw ng ating simbang gabi. Magsitayo na po ang lahat at sabayan ako sa pambuhat na awit. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikatlong simbang gabi na natin na kung saan patuloy ang ating Panginoon na nag-aanyaya sa atin na maging patuloy tayo sa paglago sa ating pananampalataya, pananalig sa Kanya. Ating itaas sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga isa intensyon. At ganoon din sa pasimula ng pagdiriwang na ito, pagsisihan muna natin. Aminin ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Ihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at kabanalan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birhen si Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao. Pagindapati nawa kami sa iyong pagkadiyos, ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at ang kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling tingin. Ikaw, Huda, ay papurihan, niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagaran. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli iyong nahihimlay. Walang nangangahas lumapit sino man. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang dumatag. Ang tunay na haring dito'y magtatawag. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring umatol sa katwiran, sa taglay mo katarungan. O Diyos, siya'y bahagina upang siyang maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siya at sasagana kailanman. Ang lupain nawat niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pagpupulan ng paglingat. Mabubuhay siya at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya ay umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siya at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siya at sasagana kailanman. Hallelujah.
San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. At si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Kapayapaan at pawang kabutihan po ay sumayinyong lahat. Sa mga nasa hall, nasa classroom, no? Sa lahat po sa atin, welcome po muli sa ating pangatlong simbang gabi. Marahil siguro sa ating na naririto ay nakapanood na kayo ng mga beauty pageant. No? Sino po ang hindi pa? Itaas ang kamay. Meron pa bang hindi nakapanood, ano, sa mga TV, ano, kahit sa television, sa mga iba't ibang mga patimpala. No? At every beauty pageant, no, madalas merong katanungan dyan, ano, may question and answer portion. At merong madalas na tinatanong, no? Tinatanong madalas yung, what can you do to promote world peace? Ayan, di ba? Madalas natatanong yun sa mga beauty pageant. What can you do to promote world peace? At maraming iba't ibang mga kasagutan dito, ano? Magaganda, meron din namang talagang particular sa mga sagot. Pero meron pong isang santa, no? Hindi naman siya sumali, no, sa beauty pageant. Si Santa Teresa ng Calcutta, no? Si Santa Teresa ay hindi siya kasali sa beauty pageant, pero tinanong din siya. Natanong sa kanya na what can you do to promote world peace or peace? And sabi ni Mother Teresa, ni Santa Teresa, sabi niya,
go home and love your family. Umuwi ka at mahalin mo ang iyong pamilya. Napakasimple pero malalim ang gustong sabihin sa atin. Naalala ko nung mga unang araw, magandang balikan, nung nagsimula ang COVID, di ba? Nag-lockdown sa Pilipinas, dito rin ba? Nag-lockdown din, di ba? Talagang walang makabiyahe, no? Nasa mga bahay tayo. Pero nung nag-lockdown na ito, ay nakita natin, no? Kahit sa Pilipinas, yung mga karanasan ng marami ay halos hindi nila malaman kung anong gagawin nila sa bahay, no? Hindi nila malaman kasi nga nagkasama-sama ang pamilya, maghapon, magdamag. Diba? Sa isang maliit na lugar, sa isang bahay. Kasi hindi naman tayo sanay na magkakasama talaga lagi nung wala pang pandemya. Diba? Yung iba, umagang-umaga, papasok sa opisina, papasok sa trabaho. Yung anak, papasok sa eskwelahan. Mas marami pang oras kumisan sa trabaho, sa eskwelahan, kaysa sa magsama-sama sa bahay. Diba? Ganoon naman talaga noon. At bumabalik na tayo sa ganung sistema ulit ngayon, nung nagiging normal na ulit matapos ang pandemya. Kaya nga, yung pagkakakilala ng bawat isa sa pamilya ay nagkakaroon ng gap. Nawawalan ng continuity, yung connection ng bawat isa sa pamilya. Yung iba, nung panahon ng pandemya, mas nakilala nila yung kanilang asawa. Di ba? Ay, ang sarap pala magluto ng asawa ko. Di ba? Ay, yung anak ko pala, responsable na rin. Marunong na rin magtrabaho sa loob ng bahay. Pero hindi napapansin niya noon. Pero nung nagpandemya, nung naka-lockdown, may mga nakitang magagandang bagay sa bawat isa. Mas nakilala ng bawat pamilya ang isa't isa. At ito yung magandang bunga nito. Although meron din naman na talagang nahirapan, no? Na makilala pa rin ang isa't isa. Dahil merong takot. Pero marami ang nagbahagi ng kanilang karanasan nung lockdown na mas nakilala nga nila ang kanilang pamilya. At nagkaroon ng pagkakataon na balikan ang mga bagay na naging mabunga sa kanilang paglalakbay. So bakit ko nga ba ito sinasabi at pinabalikan ng mga pangyayari nito nung panahon ng pandemya na tayo ngayon, alam natin, nakaka-move on na tayo. No? Nagsisimula na ulit tayo na maglakbay. At tila ba nakakalimutan na ulit natin, no? Ang ating pamilya kung minsan. Kaya ko napabanggit ito dahil yung ating ebanghelyo ngayon na narinig ay salit-saling lahi, no? Yung lahi ni Jesus, yung pamilyang pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Alam naman natin na tuwing babasahin ang gospel na ito, no, pag tayo pa lang ng iba, inaantok na. No? Hanggang sa matapos basahin yung gospel, puro pangalan, wala tayong natatanda ang pangalan. No? Diba? Sa dami ng anak, ng anak, ng anak, ng ama, ng ama, ng ama. Pero, mga kapatid, ano nga ba ang nais na ituro sa atin ng ating ebanghelyo ngayon? Na mayroong pamilya pinanggalingan ng ating Panginoon na alam natin na sa kanilang mga
buhay, yung iba sikat, yung iba hindi kilala. Di ba? Kilala natin si David, kilala natin si Abraham, si Zacarias, si Jacob, marami. Pero yung iba dito, di ba? Baka hindi na natin kilala si Peconias, sila Zorobabel, di ba? Kaya meron kilala at meron din namang hindi kilala sa lahi na pinanggalingan ng ating Panginoon. Merong mabuti at meron din namang hindi naging mabuti ang buhay. Pero kasama ito sa istorya, sa kwento ng buhay ng ating Panginoon. Kasama ito dun sa tinatawag nating family tree, ano? Di ba? Meron ba dito hinahanap yung kanilang family tree? Yung kung saan talaga galing yung kanilang lahi, sino yung kalululuhan? Diba? Na dun sa family tree natin, makikita natin dun sa family tree, alam natin, merong mga puwang yung iba. Yung iba baluktot ang sanga ng family tree. Pero kasama ito doon sa family tree natin, sa pamilyang meron tayo. Saling-saling lahi, ito yung napakinggan natin Ebanghelyo. Pero hindi itinanggi ng ating Panginoon na ito yung kanyang mga naging kamag-anak. Hindi ito naging hadlang para ang ating Panginoon ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na si Jesus galing sa isang salit-saling lahi na merong mga kahinaan, yung iba't ibang mga katapuhan ng pamilya, di ba? Ganun din sa ating buhay. At yung kahinaan na ito, kung minsan ay ipapasa natin. Yung kakulangan, yung kasalanan ng isa, kung minsan ay ipapasa sa sumusunod na mga henerasyon. Kaya mas saling-saling lahi. Pero, meron din namang mga mabubuting bagay na naipapasa rin sa iba't ibang mga henerasyon sa ating pamilya. At ito yung pinuha ng ating Panginoon. Yung mabubuting mga bagay ay kanyang pinalago. At yung mga hindi magagandang bagay ay ninais ng Panginoon na tuwirin sa kanyang pagdating. Kung kaya nga, si Jesus, hindi man sabihin natin perfecto yung pinanggalingan na saling-saling lahi, pero nagawa niyang tuwirin ang landas at iligtas ang sangkatauhan, ang lahat. Kung kaya tayo rin may mga pagkakamali, may mga kakulangan, pero ang mahalaga, manatili tayong konektado sa isa't isa. Maraming pagsubok ang dumating sa ating Panginoon. Maraming mga paghihirap, pero yung pamilya ni Jesus, si Jesus, Maria at Jose, nanatili sila sa isa't isa kahit maraming mga dumating na mga iba't ibang mga problema sa buhay, hamon sa buhay. Yun na lang pagdadala kay Jesus sa sinapupunan. Yun na lang kanilang pagtakas. Yung pagsilang kay Jesus, napakahirap nito. Pero hindi sila sumuko bilang pamilya. At ganito rin yung hamon sa ating pamilya ngayon. Kaya tayo mga minamahal na kapatid, alam natin hindi perfecto yung ating pinanggalingang pamilya. Meron mga kilala sa ating mga tao, siguro mga popular na mga tao sa linya ng ating mga pamilya. Meron din namang hindi talaga kilala. Meron mga broken families, sabi nga. Pero kahit na ganito mga kapatid, ang mahalaga kung ano yung nasa kasalukuyan, kung anong meron tayo ngayon, pahalagahan natin ito. Katulad ng pagpapahalaga ni Jesus sa pamilya.
kaya siya ay sinilang sa isang pamilya. Di ba pwede naman dumating siguro ang Diyos, si Jesus, nang hindi na isinilang? Pwede naman instant dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya ito ginawa. Siya ay isinilang sa isang pamilya. Ipinapakita sa atin ang halaga ng ating pamilya. Kung kaya nga, ang mahalagang tingnan natin ay hindi yung kahinaan, yung kakulangan na meron ang ating pamilya. Ang mahalagang tingnan natin, mga minamahal na kapatid, ay ang ating koneksyon sa ating pamilya. How are we connected to each other? Kilala ba natin talaga ang ating pamilya pinagbibilangan? Mga magulang, kung tatanungin kayo, kilala niyo ba talaga ang inyong anak? Si ate, si kuya, kilala mo ba talaga si nanay o si tatay mo, si mama o si papa mo? Ito yung koneksyon sana o dapat na nating matutunan. Baka kung minsan, mas kilala mo pa yung kapitbahay mo no? Kesa sa asawa mo, kesa sa pamilya mo. Pero ang hamon sa ating mga kapatid ay kilalanin natin, magkaroon tayo ng magandang koneksyon sa isa't isa. Alam natin, hindi naman tayo perfecto, merong mga kahinaan ng bawat isa sa atin. Pero sa bawat kahinaan, bawat kakulangan na ito, dapat matuto tayo. Matuto tayo na unawain, patawarin, mahalin ang isa't isa. Ito ang nais na ituro sa atin ngayon ikatatlong gabi ng ating pagsisimbang gabi. Kilalanin natin ang ating pamilya. Maging konektado tayo sa bawat isa. Huwag natin kalimutan na ang Pasko na ating pinananabikan ay nagsimula sa kwento ng isang pamilya. Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Mahirap ang karanasan na dinanas nila, pero nanatili silang konektado sa isa't isa. Hindi nila iniwan ang isa't isa. Kung kaya nga ito, mga kapatid, ang magandang tularan natin sa ating pamilya. Hindi man perfecto ang pamilya natin ngayon, hayaan natin na maghari pa rin ang pangunawa at pagpapatawad. Maging matibay sana ang ating pamilya, mga minamahal na kapatid. Malayo man tayo sa ating mga pamilya na nasa ating bansa, nandito tayo, pero alam natin, social media ngayon, madali na magkaroon ng koneksyon. Pero higit pa rito ang nais ng ating Panginoon na koneksyon. Kundi ang nais ng koneksyon ng ating Panginoon ay yung tunay na malaman at makilala natin, matanggap natin ang bawat isa sa ating buhay. Kaya nga, kung gusto natin ang tunay na kapayapaan sa ating pamilya, sa ating buhay, ito yung sinasabi sa atin, tinuturo sa atin. Go home and love your family. Yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Pero yung pag-uwi, hindi lang naman ibig sabihin, uuwi na tayong lahat sa Pilipinas, no? Hindi yun. Yung pag-uwi sa ating tahanan, dahil ano ba yung ating tunay na tahanan? Ang ating inang simbahan. Ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, muli tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Pahalagahan natin yung pamilya, gaya ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesus. May kahinaan, may kakulangan ng mga pamilyang meron tayo, hindi perfecto. Pero hayaan po natin na yung ating pagmamahal, pagnawa sa bawat isa, pagpapatawaran, ang
siyang maghari lalo higit ngayong darating na Kapaskuhan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Humiling tayo sa ating Diyos, Ama, mga kapatid ng pusong bukas sa Kanyang karunungan, habang ating hinihintay ang kanyang anak. Tayo'y dumalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa namin iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming dapat na pumilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisi ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon, yun din ang lahat ng mga may intensyon sa misang ito. Panginoon naming Diyos, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sangnilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan, habang matiyaga naming hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manlubos. Amen. Magsipo na po ang lahat.
Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panalangin sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Paulo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong pinag-iyakan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik ng magdiwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpong muna po ang lahat. Paalaala po ang ating pong simbang gabi o hanggang December 23 po ay alas 8:15 na ng gabi. Yan. Parang medyo lumalaki na po yung simbahan. Kasi lumuluwag na yung mga classroom. Yan. Lumalaki yung simbahan. Hindi na mabawasan ng nagsisimba. So, yun. Sana po ay patuloy po tayo na kumpletuhin ang ating simbang gabi. At paalaala rin po na tayo ay walang misa sa ganap na alas 12:15 na tanghali sa darating na December 22 linggo. Sa gabi na po yung misa natin. So, please register din po sa link in our FB page for a chance to win sa ating Chevena package. Ano gano'n po tayo niyahanda. Ang misa natin sa Pasko, December 25, ay sa ganap na alas 12 ng tanghali sa ating parish hall. Ang mga gusto kong magpamisa sa mga simbang gabi nito at sa mismong Kapaskuhan ay humingi na lamang po ng mga envelope sa ating mga volunteers. At kayo na rin po ang bahalang pumili ng petsa kung kailan i-flash sa screen ng inyong mga mass intentions. At ganoon din po, ngayon ay kami nananawagan na rin for Search for Batang Santo Niño is now open for boys age 5 to 6 years old. Please register and look for Sis Andy. Para po sa January na yan. Po. Meron po tayong mga vendors sa ating sa gilid ng simbahan at sa may biroto ng ating simbahan. Tayo po ay naanyayahan na tagpiligin, mamili sa kanilang mga paninda. Ang proceeds po nito, ilang bahagi nito ay ibibigay din po natin donasyon sa ating simbahan, support. Ang ating pong komunidad ay nagpaplano ng isang pilgrimage sa Medjugorje, sa Bosnia, sa June 22 to 26, 2025. 5 days, 4 nights, ito ay isang village kung saan ilang ulit nagpakita ng ating mahal na ina sa 6 na mga bata. Para sa dagdag na impormasyon ay mag-post po sa FB page natin. Ang mga gusto pong mag-offer ng mga toiletries or any goods pero sabi nga nahihiya ay maaari niyo pong iwan sa mga basket na nakalagay sa entrance or gilid ng ating mga rooms or ibigay niyo po sa mga volunteers. Sabi nga ay huwag po tayo mahihiya kahit maliit. Sabi nga niyo lagi kong pinapakalaala yung sinasabi ni Cardinal Rosales. Kahit maliit, basta malimit, patungo, langit. Yun po kanyang motto sa Pondong Pinoy. Hindi ko po nakakalimutan yung lagi niyang sinasabi sa simula sa Batangas pa lang siya, hindi pa siya Cardinal ng Manila. Ay yun po ang kanyang ibinibigay sa mga pari at sa mga seminarista noon hanggang sa ito ay naging Pondong Pinoy na. Mula sa Pondong Batangan, naging Pondong Pinoy. Pero tayo po, yan, yung mga binibigay po natin ng bukas po, ipa-flash yung unang batch niya na ibigay po sa seminaryo. Natanggap na po nila yung unang, nung ako po ay tumating, meron na po tayo napadalang box. At yung mga pinadala po nitong lately ay hindi pa po nakakarating. Kaya wala pa po mga pictures. So, bukas po siguro ay ilalagay. At meron pong Bible Alive at saka Calendar 2025. Inaanyayahan po ang lahat na bumili. Ito ay magandang tulong din sa atin. Yung Bible Alive na pagkit. Para magkabayan tayo sa araw-araw ng salita ng Diyos. At meron din pong pastoral letter ang ating minamahal na obispo. Libre po yun yung booklet. English po yun dati, translate
Father Troy, Troy de los Santos, yung nasa Abu Dhabi po na Pilipino pare. So, translate po sa Tagalog, kaya yung unang pinamigay po dito dyan sa labas ay English, pero meron na pong Tagalog version. Pwede nyo pong mabasa, maganda po yung mensahe ng ating minamahal na obispo. At kasama po noon, bukas po, December 18, ay ang ating pong minamahal na obispo, si Bishop Paolo Martinelli, ang isang mamumuno sa ating pagdiriwang ng banal na misa ng simbang gabi. So sa tayo pong lahat ay inaanyayahan at sana po ay ang ating pong misa ay English, pero yung mga awit pa rin natin ay mga Tagalog pa rin naman po. So yun. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikiisa at tumulong sa pagdiriwang ng banal na misa, sa lahat po ng mga nag-sponsor, sa lahat ng mga volunteers natin, kahit sa mga communion ministers na nag-volunteer, maraming salamat po sa inyo pong lahat na narito. Kung wala po kayo ay hindi po tutuloy ang simbang gabi natin. So maraming salamat po sa inyo lahat. Tumayo na po ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yung po kayo tanggapin ng pagbabasbas, ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, kaligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagkakalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang mayo kayo taglay at kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.